O hindi ba? Nakakahiya. O anong sabi ni ano? Tingnan natin kung ano sabi ng spokesperson ng palasyo. Wait lang ah. O yan, hanapin lang natin yung masasabi ng spokesperson ng Senado. Pero ito, wag daw gamiting wag daw gamiting blanket ha. Wag daw gamiting blanket ng Malacanang yung executive privilege para hindi na umattend dito. Oh, sabi ni Amy, pakinggan natin tong kanyang isa pang statement. Nirerespeto ko ang doktrina ng executive privilege. Pero pakatandaan natin, hindi to pwedeng gamitin bilang blanket shield, pangkalahatang pantago para ilagan ang tanong at umiwas sa paanyaya ng Senado. Meron tayong checks and balances. Hindi po pwede yung executive branch of government. Hahayaan na lang natin na gagawa sila ng mga hakbang. Kaya po meron tayong Congress, Senate, and Supreme Court, at meron tayong tatlong branches of government yan. Ang legislative, which is gumawa ng batas. Tinan nyo sila ang tagagawa ng batas. Pero hindi po senador at saka mga congressman ang dapat mag-interpret nung batas na ginagawa nila. Ang dapat na nag-i-interpret nun, alam nyo kung sino? Supreme Court. So Supreme Court ang may say kung anong ibig sabihin nitong batas na ito at kung ikaw ba lumabag ka sa batas na to o hindi. Kasi imagine, kung ako congressman, ako gumagawa ng batas, o di gagawin ko yung batas pabor sa akin. Kung yung sa pagkakaintindi ko, doon ko idadalhin sa pagkakaintindi ko, kami gumagawa niyan itong katotohanan yan. Kung ganoon, di sila nang may monopoly ng batas sa Pilipinas. Di lahat na lang ng gusto nilang kasuhan, di guilty na kagad kahit sa kanila pa lang. Hindi ba? So kaya merong judiciary. Yung judiciary, sila po ang pwedeng mag-interpret, magbasa ng batas. Yung ginawa ni Amy na batas, yung mga implementing rules and regulation ni Amy, meron silang interpretasyon, pero yung final na may say, whether your interpretation is correct or wrong, dyan sa Supreme Court. Kaya nga, merong oral argument. Supreme Court ang nagde-decide. Kukumbinsihin mo, Supreme Court. Kung halimbawa, merong butas tong batas na ito. Magsasampa ako ng temporary restraining order para itong batas na ito ay hindi magamit. Ngayon, magkakaroon ng oral argument niya, magtatalo-talo yung mga magagaling na mga huwis dyan. Ipaliliwanag sa'yo, ipaliliwanag mo sa kanila. It's either mananalo ka. Pag nanalo ka, and then, yun na yung magiging jurisprudence, yun na yung magiging interpretasyon dito sa specific na batas na ito. Mga hayop kayo. So ganun yun, kaya nga meron pang executive. Ngayon yung executive naman, siya naman ang nag-i-implement. Hindi nag-i-implement yung itong Congress. Halimbawa yung Kongreso gumawa ng ayuda AKAP. Hindi pwedeng sila na ngayon nag-implement, sila na ngayon gumawa ng batas, sila pa yung mag-i-implement. Hindi pwede, dapat na mag-i-implement nun, executive. Sino yung executive? Sino yung mga opisina niyan? DSWD, tama? Kaya may check and balances. Diyan ngayon nagbabala-balanse ang lahat ng mga bagay. Kailangan magdebate yung tatlo para lumabas yung tama, iisa lang. Hindi pwedeng 3 versions of truth. Na lapag sa ating konstitusyon. Ang katotohanan ay parang anino. Kahit saan ka tumakbo, palaging nasa likod mo. Ang katotohanan ay parang anino. Wala itong walang liwanag kung walang magpapaliwanag. Secrecy na ba? Hindi na transparency. Ang pag-iwas di ba? Kaya nga mayroong TAPS. Transparency, accountability, peace and security. TAPS. Dapat talaga ang gobyerno mayroong transparency. Hindi ba? Kasi kung wala ng transparency, puta, hindi na natin alam kung anong ginagawa nila sa lahat. Kung hindi na sila pwedeng tanungin, nasa ng check and balances niyan.
sa katotohanan ay parang utang na may interes. Habang hindi binabayaran, lalong lalaki ang atraso. Maari mong iwasan ang pagharap ngayon sa araw na ito, pero darating din ang araw ng paniningil. Natanggap ko ang email noong March 31, ang opisyal na liham sa tanggapan ng Executive Secretary Lucas Bersamin na nagsasaad na ang mga miyembro ng gabinete at iba pang mga opisyal ay hindi makikilahok sa Senate hearing ngayong araw. At ang sabi nila, sapat na raw ang sinagot nila noong March 20 at kumpleto at mahusay ang binahagi na impormasyon patungkol sa pagkakaaresto ng dating Pangulo. Nabanggit din sa liham ang executive privilege at binigyang diin yung sub-judice rule dahil may 4 na petisyon umano kasalukuyan sa Supreme Court. Ngunit nalito ang inyong komite pagkat noong araw din ng March 31 at lumabas ng April 1, sinabi naman ni PCOU Sec Claire Castro sa kanyang press briefing na hindi kailanman pipigilan ng Pangulo na pumunta ang mga cabinet member o secretary kung sila ay ating papatawag. Tanga nga eh. Tanga kasi. Kaya ganyan. Salita ng salita. Daldal ng daldal, hindi naman pala yun ang totoong posisyon ng presidente natin. Dapat nga sinusukol si Claire isampal sa pagmumukha niya yung sinabi niya. Sabi mo, hindi pipigilan ng presidente. Ikaw ang mouthpiece ng presidente. Bakit ngayon pinigilan? Anong masasabi mo? Fake news ka ba talaga? Sigurado ka ba, Claire, na yung mga lumalabas sa bibig mo ay talagang salita ni Pangulo o salita mo lang? Anak ng tinapay kasi tong Claire Castro na to, nuknukan ng chismosa eh. Nag-April Fools nga ba sila? Nalito talaga kami. Biglang tugon sa sulat, bilang tugon sa sulat ng ating ES, una, ang kanyang tinukoy na comprehensive findings. This was the letter, this was mentioned in the letter, but my findings were very clearly preliminary findings, which is the reason for the second hearing. Marami pang mga tanong na nangangailangan ng sagot. At tama. Bakit? Kasi nga gastos yan kada hearing. So you have to justify na I need a second hearing, I need a third hearing. Kasi ipapa-approve mo yan pati sa budget ng sa treasurer ng Senado. Na the reason why inilalabas ko tong statement na ito na kulang kasi nga kailangan ko pa ng pangalawang hearing. So gumastos ang gobyerno dito tapos walang umattend. Tapos biglang magkakaroon na naman ng susunod na hearing, wala na namang atin. Paano ba yan? Baka nag-eleksyon na, hindi pa mag-si-attend yan. Tandaan ninyo, ang Congress, kapag natapos yung kanilang, yung 19th Congress, pag natapos yan, tapos na din lahat ng mga iniimbestigahan nila. Diyan sa Congress. Pero dito sa Senate, hindi po dire-diretso po yan. Ito po ay Committee on Foreign Relations. So kung matatalo ito si Amy, yung susunod na magiging committee chairman nitong Foreign Relations, pwede niya ulit diretso to, ituloy-tuloy to. Kaya baka naman sabihin nyo, kailangan natin iboto si Amy kasi kung hindi natin siya iboboto, hindi na to tutuloy. Itong investigasyon na to. Kaya pa rin ituloy yan noong papalit sa kanya, huwag kayong mag-alala. So kailangan yun. Kaya siya naglabas ng kanyang preliminary na statement or report, preliminary lang, for her to kumbaga ma-prove or ma-defend na kailangan ko pa ng second, third, fourth hearing. Kasi marami pa tayong kailangang i-address at kulang itong unang mga impormasyon na nakuha ko. That's why we need to invite them again. Ganon. Napakarami nating mamayan na nagpadala ng iba't ibang dokumento, impormasyon at ebidensya. That pagkakataon sana ang hearing na ito para magpaliwanag ang ating mga cabinet members sa taong bayan. Sa usapin namin ng sub-judice, alam natin at alam higit sa lahat ng ating dating Chief Justice na ang Korte Suprema na mismo ang nagsabi na hindi ito nalalabag
Kapag Senate inquiry in aid of legislation, hindi ito saklaw ng karaniwang subjudice na nagbabawal isa publiko ang mga bagay na liniliti sa korte. Mahalaga ang legislative inquiry sa paghubog at pagpapatatag ng ating mga batas. Panguli, nirerespeto ko ang doktrina ng executive privilege, pero pakatandaan natin, hindi ito pwedeng gamitin bilang blanket shield. Yes, hindi pwede. Hindi saklaw niya ng PNP. So yung mga patay gutom sa interview, patay gutom sa press con na si Jim Jim Pajardo, yung mga kasama niya, kailangan paharapin dito at sumagot sila. And do not invoke their right to self-discrimination. Oo, hindi ba? Pangkalahatang pantago para ilagan ang tanong at umiwas sa paanyaya ng Senado. Itong landmark case na kabisado naman natin, Senate versus Ermita, nagtakda ng saklaw ng executive privilege. Nagsasaad na bagamat pwedeng gamitin ng ehekutibo ang pribilehyo niya na mga investigasyon ginagawa sa... Kaya kung executive privilege, pwede naman kayo mag-request ng let's just have an executive session. Kasi ayaw natin i-discuss dito yung napag-uusapan ng yung classified na mga information. So, kung tayo-tayo lang, taga-gobyerno, okay lang. Basta wag na lang natin i-live. Ganun man lang sana. Ito hindi. Talagang wag kayo umatin. Wag kayo umatin. Di ibig sabihin, may tinatago. Ibig sabihin, hindi kayang i-contain yung kasinungalingan. Ibig sabihin, sa dami ng pa-interview, sabi ni Bersamin, putang ina nyo kasi. Ang dadaldal nyo. Pasikatan kayo ng pasikatan. Ngayon, ang dami nilang hawak na video tungkol sa inyo. Paano nyo yan i-deny? Sabi nila, ano ka ba? It takes a professional to deny those actual videos na ipine-play, ha? Sobrang talino nga. Sobrang galing nga nitong magkapatid na Rimulya na to. Talagang alam mo sa isang lahi lang nang galing. Sa isang linya lang ng dugo nang galing. Sobrang sinungaling pareho eh. Yung isa nagsinungaling, hindi daw makikipag-cooperate. Biglang overnight, pwede naman magbago desisyon natin. Hindi pwedeng ganun. Okay ng ina niyan. Kailangan, kung ano yung tama, yun lang yung tama. Hindi pwedeng, ito yung tama na to, hindi to pabor sa atin. Gumawa tayo ng sarili nating version ng tama. At yung dating tama, gawin nating hindi masyadong tama. Mali yun. Congress, maaari rin mapasawalang visa kung ang impormasyon hinihingi ay mahalaga sa tungkulin ng Kongreso sa paggawa ng batas o pagsagawa ng aming oversight function. May sikat na kasabihan, hidden truths are unspoken lies. Ang katotohanang tinatago ay kasinungalingan din. At mukhang ganun ang nangyayari ngayon sa pagtatago ng katotohanan gamit ang executive privilege at subjudice, nagmimistula tuloy na may cover up sa mga nangyayari. Ngayon, wala siyang sinasabing may cover up, ha? Nagmimistulang may cover up. Parang may cover up. Bakit? Ayaw nyo liwanagin eh. Hindi sila katulad ng Congress na yung Congress talagang hindi, meron. Meron, ninakaw yung pera ni Inday Sara, ninakaw niya yung pera. Ganun kagad sila eh. Hindi yung parang may mali. Hindi sila ganun katulad ng ginagawa ni Amy. Inaanyayahan ko si Senator Bato at si Senator Go na mag-preliminary statement din po. Thank you, Madam Chair. Again, ayan nga yung issue natin na ang mga mahuhusay, matatapang kapitapitagan na mga fame whore sa gobyerno na kaliwat kanan ng mga interview, kaliwat kanan ng pagmamalaki na sila lang ang nakapangpakulong ng isang magaling na presidente, lalong-lalo na sa ibang bansa. Sila lang ang nakagawa nito. Proud na proud sila. Ang dami nilang inamin doon sa kanilang mga statement, tapos biglang joke lang. Actually, hindi nga sinabing joke. Buti nga si Duterte, pag nagsalita ng gano'n, sasabihin nyo, joke man lang yun. Kayo talaga, gullible kayo, joke man lang yun. Sila hindi. Talagang hindi ko sinabi yun. Wala akong ito na nga sinabi pinapakita sa video. Hindi ko sinabi yan. Hindi yan yung pagkakasabi ko. Ayan yung nakuha ng video Putang ina yan. Magsisinungaling ba yung video? Hindi naman AI yan. Mukha mo yan, Hayop.
So yan ngayon ang estado ng ating administrasyon, and somehow kahit na medyo nakakapikon nitong si Amy, kahit na nakakaurat itong si Amy paminsan-minsan, kahit papaano may silbi din naman. Pero hindi ako kumbinsido pa. Hindi ako pa kumbinsido. Meron pang may dalawa pa tayong kandidato na pwedeng idagdag. Idadagdag nyo pa to si Amy? Ako hindi. Hindi ko pa idadagdag to kasi baka mamaya niyan kita mo naman medyo malambot pa yung mga statement niya. Parang hindi katulad. Alam mo dito nung nakikita ko to si Amy, biglang naalala ko yung Quadcom. Bilib ako kay Barbers, kay Fernandez, kay sino ba to? Si Abante, si Paduano, si Acop, kasi ano sila, they are firm. Kahit na walang kaibigan, babuyan kung babuyan. Sermon ka dito kung sermon, contempt ka kung contempt. Ito si Amy, walang babae talaga Babae talaga, walang bayag eggshells lang meron pero walang bayag. Pero magandang development ito. Isang magandang development ito. It just shows and it just proves na may kasalanan talaga pamahalaan. And their silence at yung kanilang pag-iwas dito ay pwedeng dito sa balat ng lupa kaya nilang gawin, pero doon sa langit, nako, wala. Kitang-kita lahat ng kagaguhan nyo rito. And sigurado ako, darating lahat yan pag biglang may humapdi dyan sa katawan nyo, tuloy-tuloy na yan. Mabuhay kayong lahat. Maraming salamat sa mga nagla-like, nag-share. Importante yung pagla-like, pag-share at saka subscribe. Marami akong napapanood at nakikita rito sa ating analytics na mga nanonood na hindi pa nakasubscribe. Subscribe kayo para masaya ang ating buhay. Again, huwag kayong maniniwala sa akin. Do not quote me on everything that I said during this vlog dahil lahat po yan ay walang katotohanan. Lahat po yan ay puro kabulastugan lamang. Wala po akong datos, wala po akong research. Hindi po ako under oath at yan pong mga materialis na ginamit natin galing sa media yan, nireactionan lang natin. Pero yung reaction natin walang kwenta yan. Kaya wag nyong paniwalaan. Pero i-like nyo, i-share ninyo at i-convince ninyo yung ating mga kababayan na iboto itong mga kandidatong ito. Itong mga kandidatong ito ang magbabalik ng balanse. Itong mga kandidatong ito ang magbabalik ng balanse, mga bossing. Magbabalik ng balanse sa ating bayang Pilipinas. Yan, pipicturean ko. Ayan Team Duterte, PDP laban senatorial candidates. Lahat ng inis ninyo at hinagpis ninyo sa pamahalaan natin ay ituon nyo lahat sa eleksyon. Sa mga OFW, sa April 12, sa Pilipinas, sa May 12, okay? Maraming salamat po mga bossing. Pastor Apollo Kibuloy, number 53 sa balota. Huwag niyong kalilimutan, pinupunit-punit na yung tarpaulin yan kasi takot na sila Imagine ninyo kung si Pastor Apollo Kibuloy yan nandirito tapos siyang nagko-cross-examine. Ang talino niyan. Naku, mapapahamak silang lahat dyan. Okay, again, maraming salamat po. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. You're all amazing. See you again next vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at